Dito lamang sa Cool 97.5. Broadcasting live from number 43, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5, the only Christian hit radio station in the city, giving you the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. Inihahandog ng Church of Christ at Vines ang programang Asin at Ilaw. Tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga, dito lamang sa Cool 97.5. Okay, magandang umaga mga kapatid. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalalagayan sa napakagandang umaga at araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw po ng Sabado. Good morning everyone. Doon po sa mga nakatune in po sa inyong talahapitan sa radyo dito sa Cool 97.5. Good morning po dito sa Asin at Ilaw. At doon naman po sa mga nakaantabay na sa mga cellphones po ninyo via Facebook. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Tayo po muli ay magkakasama-sama po sa loob po ng 30 minuto na ito po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo po ay mag-aralan, tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po muna ay magukol po ng panalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang panahon at pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin ng araw po ng Sabado. Panalangin po namin habang kami po ay makikinig ng iyong salita, nawa ay dulutan mo ang bawat isa po sa amin ng sapat na karunungan, sapat na pagkaintindi sa mga mensahe ng buhay na aming mapapakinggan na nais mong ipabatid sa bawat isa po sa amin. At kung ano man, O Diyos, ang mga nagawa po naming mga pagkakamali, mga pagkakasala, patawarin mo na kami, Panginoon, na naway kami po ay pakalinisin mo upang kami po ay patuloy na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng mga salita mo sa umagang ito, nawa ito po, Panginoon, ay maging dagdag na ambag ng paglago ng aming buhay espiritual. Ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, good morning mga kapatid. Salamat po dahil tayo po ay nagkasama-sama po ngayon at panibagong araw, panibagong buhay at lakas na iniregalo sa atin ng Diyos na siyang inaasahan naman niya na gagamitin po natin mga kapatid sa patuloy na paglilingkod at pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Magandang umaga po at ang pag-uusapan po natin ngayon entitled How Real Servants Act. Gaano po ba kumilos ang ganap at totoong lingkod ng Panginoon. Yan po yung pag-uusapan po natin na makikita po natin dito po sa aklat po ni Mark chapter 10 verse 43. Ang sabi po ng Biblia ay ganito mga kapatid. Ang sabi po ng talata, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Alam niyo kung bakit nasabi po ng ating Panginoong Sokristo ang mga katagang ito? Dahil doon sa mga naunang mga talata, makikita po natin mga kapatid, ay merong nagre-request na hanggat maaari lumagay siya sa kanan, lumagay yung isa sa kaliwa. Kung babasahin po natin at ang sinasabi po ng Biblia doon po sa verse 25 o 35, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na mababatahin ko? No? Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y babautismohan sa bautismong daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Sa verse 41, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid.
Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin sa lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. We serve God by serving people. Magkaminsan po nakakatukso, di ba, mga kapatid ko, na yung yung position, yung power, nakakatukso dito sa sanglibutan na hanggat maaari gusto mo kung ikaw ay isang simpleng tao, gusto mo ikaw yung sisikat, ikaw yung titingalain, ikaw yung gagalang, di ba? Nakakatukso yung mga ganung mga bagay po na nagagawa at ginagawa po ng sanlibutan, no? So, we serve God by serving people or serving others. Sabi po ng talata, the world defines greatness in terms of power, possessions, prestige, and position. Di ba? Diyan po nadidefine po ng sanlibutan yung tinatawag nating kadakilaan, mga kapatid ko. Pero, however, Jesus measured greatness in terms of service, not status. Kasi sa mundong ito, mga kapatid ko, whether we like it or not, kapag ikaw po ay mataas ang tinapos mo, ang kalakaran po ng mundong ito, mataas ang tingin sa iyo kapag marami kang tinapos, kapag yung napakahusay mo, napakadunong mo, which hindi naman po masama yun at hindi naman po mali po yun. Kaso nga lang, when it comes doon sa paglilingkod sa Panginoon, ang sabi po dito ng Panginoong Hesukristo, kung gusto niyo maging dakila, dapat kayo ay maglingkod. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, napunta nga ako dito hindi para paglingkuran ninyo kundi napunta ako dito para maglingkod at para ibigay ko ang buhay ko para sa marami. Now, God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. Nadidefine po ng Panginoon o nadidetermine niya kung gaano ka kadakila, hindi sa kung paano ka pinaglilingkuran ng tao, kundi sa kung paano ka naglilingkod sa tao, mga kapatid ko. Kaya nga 3 bagay lang po yung gusto kong bigyan ng diin dito, mga giliw nating mga tagapakinig dyan po sa inyong mga bahay na nakikinig over the radio at sa mga kapatid po natin na nakakapanood po dito sa live streaming po natin. Gusto ko lamang pong bigyan diin 3 bagay about how real servants act. Number 1, real servants do every task with dedication. Magkaminsan, di ba, ang tao po, magkaminsan gumagawa tayo kapag may mga taong nakatingin sa atin where we are actually trying to please people. Na kapag sila'y nakatingin, gagawa tayo. Pero kapag hindi sila nakatingin, magkaminsan, di ba, blessing, ayaw gumawa. Mga kapatid. Pero ang totoong lingkod pala ng Panginoon, kasi nag-request po yung magkapatid, Panginoon, pwede ba pagdating sa langit, pwede bang yung isa sa amin sa kanan, yung isa sa amin sa kaliwa? Nagalit sa kanila yung 10 alagad. Dahil talagang meron pala silang ganong kaisipan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang pagpapasya'y wala sa akin. Ang mga iniisip nyo, yan yung mga kaisipan ng sanlibutan. Di ba ganun po ang sanlibutan Ang sanlibutan, kung sino yung mas kilala, siya yung dinadakila, siya yung tinataas. Kaya nga ang sabi natin, the word defines God's greatness in terms of power, possession, prestige, and position. Pero ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga giliw po namin mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya, kung gusto mo maging dakila, dapat ikaw ay unang sumunod at hindi ikaw ang dapat susundin. Ayan, sabi po ng Biblia, real servants do every task with dedication. Kung ikaw po talagang totoo at ganap na ilingkod ng Panginoon, dapat with dedication kung bakit ginagawa mo yun. Talagang binubuhos mo yung sarili mo, binubuhos mo yung makakaya mo. Just to glorify God, just to give glory to God. Gusto mo talagang ibigay, Lord, ito yung lakas ko, ito yung gagawin ko. Ayan, sabi po ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Di ba? Sapagkat yan ang sinasabi po kung nakita mo na talagang meron kang opportunity to serve, to do things, to give glory to God, do it. Sabi nga po dito
Gawin mo yun ng buong kalakasan, buong makakaya mo, buong lakas mo. No, sabi nga, we're talking about dedication. Real servants do every task with dedication. Don't look for great tasks to do for God. Hindi mo na kailangan po na maghanap pa ng mga malalaking gawain para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kahit yung mga maliliit na bagay na pwede mong magagawa, do it just for the glory of God. Gawin mo ito para sa kapurihan ng Panginoon. Kasi ang sanlibutan magkaminsan kapag marami kang nagawa, marami kang mga na-achieve, marami kang talagang nagawa sa paligid mo, lalo sa mga sa mga public servant. Kapag marami kang nagawa, doon dinadakila ka nila maraming nagawa ito, maraming nagawa. Ito maraming project na nagawa ito, 'di ba? Dinadakila ka ng tao Pero sa harap ng Panginoon, hindi mo na kailangan maghanap pa ng mga malalaking mga gawain, mga proyekto para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya nga ang sabi nga ng Panginoon hangga't maaari, kapag gumawa ka ng mabuti, hangga't maaari, hindi nga dapat malaman ng kabilang kamay, di ba? Dapat hindi na maipaalam Ibig sabihin, kung hangga't maaari, gawin mo ng sekreto, ang paglilingkod o ang kabutihan sa kapwa mo, gawin mo ng sekreto, gawin mo. Wag mo nang ipagsigawan pa na nakatulong ako sa ganito, ako ang may project niyan, ako ang gumawa niyan, di ba? Yun po yung nakalulungkot, di ba, sa ating pamahalaan, yung mga public servant kapag may nakapagpagawa ng, let's say halimbawa na sabihin po natin yung mga waiting shed, di ba? Magkaminsan kung sino yung nakaupo, nilalagay niya doon. Dahil siya ang nakaupo, pangalan ni ganito, pangalan ni ganito. Para ano po bang dahilan? Ano po bang purpose? Bakit kailangan mo yung ilagay yung pangalan mo doon? Para makilala daw ng tao kung sino yung nagpagawa or sino ang may project noon. Sa harap ng Panginoon, hindi mo kailangan gawin yun. Sa harap ng Panginoon, hangga't maaari nga kapag gumawa ka ng mabuti, sa kapwa-tao mo, hangga't maaari nga, wag mong ipagsabi. Kasi pag pinagsabi mo, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, tinanggap mo na ang ganti. Dito pa lang sa lupa, tinanggap mo na yung gantimpala. Wala ka nang tatanggapin doon sa langit. Kaya nga, real servants do every task with dedication. Kaya nga, whatever your hand finds to do it with all your might. Don't look for great tasks to do for God. Huwag ka nang maghanap ng mga malaking project to. Sige, makikilala ako dyan at mas higit na matutuwa ang Diyos. Hindi. Sabi ng Biblia po ay hangga't maaari, wag mo nang ipaalam. Wag mo nang gawin mo nang lihim. Hayaan mo na ang Diyos ang makaalam niyan at gagantimpalaan ka ng Panginoon buhat po doon sa langit. Kaya nga ang mahalaga, gawin mo nang merong dedikasyon. Hindi mo ginagawa yan dahil parang out of duty. Hindi mo yung ginagawa parang you are trying to please other people. But ginagawa mo yan definitely for God's glory, kapatid. No? Kaya nga, kung ikaw po ito talagang totoo at ganap na lingkod ng Panginoon, gagawin mo ang isang bagay na talagang pinagbubuhusan mo talaga ng lakas, isip at panahon. Na ibinabalik mo sa Panginoon ang kapurihan. Okay, mga kapatid ko? Kaya nga ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work it at with all your heart, no? Work it at it with your heart, sabi po dito, as working for the Lord, not for men. Gawin mo, ang mga bagay na talagang pagbuhusan mo ng iyong lakas, ng iyong kalooban, ng iyong damdamin, ng iyong puso. Na tila bagay ikaw ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Kasi magkaminsan, kapag tayo po ay, mga kapatid ko, sa atin po, kapag tayo po ay naglilingkod at hinahanap po natin na talagang dapat palakpakan tayo ng tao, at kapag wala kang nakitang pumapalakspak sa ginagawa mo, di ba, parang ikaw po, di ba, may mga taong gano'n na nalulungkot, parang nawawalan ng gana kasi walang taong napiplis, walang taong natutuwa, walang taong pumapalakpak sa ginagawa mo. Hindi mo kailangan po yun. Hindi mo kailangan ng palakpak ng tao. Hindi mo kailangan ang itaas ka ng tao. Hindi mo kailangan po na hangaan ka ng tao. Ang kailangan mo, ang matuwa ang Diyos sa mga bagay na ginagawa mo, kapatid. Kasi pinag-uusapan natin dito ang totoo at ganap na lingkod ng Diyos. Kaya nga, real servants do every task with dedication. Kung halimbawang ikaw po ay gumagawa sa kapilya, naglilinis ka at walang nakatingin, gawin mo yun. O halimbawa, ikaw po ay sabihin po nating iglesia ang elder sa iglesia.
Kung ikaw po ay gumagawa ng mga bagay po na sabihin po nating walang nakatingin, o gawin mo yun. O kung halimbawa, pastor ka o tagapangaral ka, gumagawa ka na talagang andyan yung paglilingkod mo sa Panginoon, ano po, kahit na walang nakatingin, gawin mo yun. Kasi minsan may mga tao po na naghahanap sila, marami bang tao dyan? Magsasalita ako, marami bang mga tao dyan? Marami bang audience? No, hindi mo kailangan tanong yun. Ang mahalaga, gawin mo with your dedication. With dedication sa Panginoon. Kasi kung kiniklaim natin na tayo po yung mga naglilingkod sa Diyos, gawin mo yun. No, kung ikaw naman ay simpleng mananampalataya lang, isang Kristiyano, kung mayroon kang magagawang kabutihan sa kapwa mo, gawin mo yun. Huwag mo nang ipagsigawan pa. Kasi pag pinagsigawan mo pa at pag pinagsabi mo, tumulong ako kay ganito, nagbigay ako ng ganito, ganito ang ginawa ko sa kanya, ganito ang ginawa, wala na. Dito pa lang sa lupa, tinanggap mo na yung gantimpala mo. Wala ka nang tatanggapin sa langit. Kasi kinuha mo na, nilamsam mo na, in-advance mo na. Kapag gumawa tayo ng mabuti, kaya nga, ang tanong natin dito, how real servants act? Gaano po ba talaga gumagawa at kumikilos ang isang totoo at ganap na alagad at lingkod ng Panginoon? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Okay, mga kapatid, yan po yung tinuturo sa atin, mga kapatid ko. Gumawa tayo ng bukal sa ating kalooban. Bukal sa ating kalooban. Na hindi tayo magdadamdam kapag bakit ba walang ganito? Bakit walang nagpalakpak sa akin? Wala bang humanga sa akin? Ganun. Hindi po kailangan pong gumawa ng bagay para pahangain ng tao. Hindi po tayo yung mga entertainer na nandun tayo sa stage. The more na magaling ang pinakita natin, the more na malakas ang palakpak. At kapag yung ginawa natin may sablay, may mali, hindi ka papalakpakan. Sa Panginoon, hindi mo kailangan na pagalingin ang sarili mo para palakpakan ka ng tao. Sa Panginoon, kahit yaan ay maliit na bagay, kung yaan ay galing sa puso, tao sa kalooban na ginagawa mo yan, na ang sabi nga po doon, nalulugod dyan ang Diyos. Kahit na sabi mong mahusay ka, kahit na sabi mong magaling ka, nalingkod, pero hinahanap mo pa rin yung paghanga sa iyo ng tao. Kahit na sabi mong marami kang nagawa, pero hindi ka pala dedicated doon sa ginagawa mo. You are just trying to please other people. You are just trying to please every Christian or other Christian or yung mga tao. Hindi nalulugod ang Diyos po doon. Kahit na maliit na bagay, kapag merong halong dedication, na talagang pinagbuhusan mo talaga ng talagang lakas, Lord, para sa iyo po ito. Maliit man ito, Panginoon, pero para sa ito, Panginoon. So, doon nalulugod ang Panginoon. Kaya, maliwanag ang sinasabi po ng Biblia. Nang sabi po ng 41, nung marinig po ng 10, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kanino? Kay Santiago at kay Juan. Alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon. Di ba mga kapatid ko? At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Yan po kasi yung pamantayan ng sanlibutan, mga kapatid. Yan po kasi yung mga gawain sa sanlibutan. Ang sino mang dakila, yun ang sinusunod. Sabi dito, at ang pinapanginoon nila ay yung mataas talaga sa kanila. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ay naibig maging dakila ay dapat maging lingkod. So gusto mo bang maging great? Gusto mo bang maging dakila? Gusto mo bang matanyag ka? Maglingkod ka. Yun ang sinasabi po dito, mga kapatid ko. Kaya na ang sabi pa dito, mga kapatid ko, at sino mang ibig maging pinuno na ay dapat maging alipin ng lahat. Real servants, sa number 2, real servants are faithful to their ministry. Kung ikaw po ay talagang totoo at ganap na lingkod ng Panginoon, dapat faithful ka sa ministeryo. Kahapon pinag-usapan po natin dun sa ating daily devotion, yung about faithfulness. Yung salitang pistis, na ang ibig sabihin is loyalty and worthiness. Ikaw talaga ay loyal talaga sa ginagawa mo. Pistis. At ikaw po ay talagang mapapagkatiwalaan. So, real servants are faithful to their ministry. Tapat tayo sa ministry natin. Loyal tayo sa Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya nga, servants finish their task, fulfill their responsibilities, keep their promise, and complete their commitments sa harap ng Panginoon.
Kaya kung tayo kiniklaim natin talagang tayo po'y servant ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, mananampalataya na talagang naglilingkod sa Panginoon. Ang sinasabi po dito, real servants are faithful to their ministry. Lahat tayo. Once na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, meron ka ng ministry. Meron ka ng assignment na talagang ibinigay sa iyo ng Panginoon na gawin mo para sa kanyang kapurihan. Kaya nga tapusin mo yun, yung assignment na yun habang ikaw nandito sa ibabaw ng mundong ito. Servants finish their task, yung mga gawain and fulfill their responsibilities, keep their promises, and complete their commitments. So bilang mga mananampalataya, mga kapatid ko, inuutusan at tinuturuan po tayo na maging tapat po tayo. Mga kapatid, huwag tayong maging tapat kung mga magagandang bagay lang po ang mga nararanasan natin. Doon po kasi mga kapatid na nasusubok yung faithfulness po natin sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng ganitong umiiral sa paligid po natin, itong krisis. Nasusubok po yung katapatan po natin sa ating Panginoon. Kung meron kang tinanggap po ng ministry sa Panginoon, do it. Gawin mo yun, tapusin mo yun, fulfill it. Yung responsibilities mo, itapusin mo yung commitment mo sa Panginoon habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng mundong ito. Habang ikaw po'y may buhay, kung ikaw ay mananampalataya, merong assignment na pinapagawa ang Diyos sa iyo, kapatid. Kaya yun po yun. Kaya nga, faithful servants never retire. Alam niyo yun? Kapag ikaw po ay isang lingkod ng Panginoon na tapat ka, loyal ka, talagang mapapagkatiwalaan ka, hindi po nagre-retire. Kung paanong sa gawain, sa trabaho po natin dito, 'di ba? Yung trabaho po natin, may mga guro na nagre-retiro. May mga iba't ibang mga trabaho, may mga inhinyero nagre-retiro. Mga abogado nagre-retiro, mga sundalo nagre-retiro, mga pulis nagre-retiro. At marami pang mga iba na sila po ay nagpa-file po ng tinatawag na retirement. Pero na kapag ikaw po isang Kristiyano at mananampalataya, walang retirement, walang pagre-retiro sa isang Kristiyano. Ngayon, 'di ba? Parang ganito, no. Napapagod tayo, posible. Napapagod tayo sa paglilingkod. Marami tayong ginagawa, maraming mga isipin. Nangyayari po 'yun . Pero ang sabi dito, faithful servants never retire. Kapag halimbawa ang isang sasakyan, ganito po 'yun . Kapag ang sasakyan, yung gulong niya, pudpud na, anong ginagawa po doon? Nagre-retire siya. Ang ibig sabihin, pinapalitan niya ang gulong ng makapal para takbo uli. Sa buhay espiritual, napapagod tayo, nagre-retire tayo. Ang ibig sabihin, nagre-recharge tayo sa Panginoon para yung lakas natin is mapanumbalik. Saan po natin na-acquire po ito? At saan panahon natin nakukuha po ito? Sa panahon po na kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nakikinig ng Word of God, kapag tayo po ay talagang nagbabasa ng salita ng Panginoon at nagkakaroon po tayo ng personal devotion sa Panginoon, meron po tayong personal na pakikipag-usap sa Diyos na doon po yung sinasabi po nating retire dito, nire-recharge niya. Yung pagod na ating mga kaluluwa, yung pagod na ating mga katawan, when we got to pray, sa Panginoon, nagre-recharge po tayo. It seems tayo po'y nagre-retire. Pinapalitan po natin ng panibagong gulong para patuloy tayong umikot, patuloy na naglilingkod, patuloy na gumagawa, at patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Never retire. Ibig sabihin, never retire, huwag tayong magsasawa sa mga gawain natin. If you are tired, no? If you are tired, pagod ka, just retire. Ibig sabihin, palitan mo ang gulong. Mag-recharge ka sa Panginoon para patuloy na gumawa at maglingkod sa Panginoon. So yun ang tinuturo po sa bawat isa atin. You can retire from your career, but you will never retire from serving the Lord. Pwede kang mag-retire sa career mo. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po career po yan . Hindi po siya career na kinakareer, hindi po . Kasi kung career po ito, posibleng time will come na mapapagod ka or magre-retiro ka. Pero paglilingkod sa Panginoon, dire-diretso po yun. Puso ang pinag-uusapan po dito. Kahit na ilang taong ka ng Kristiyano, kahit na magkaedad ka ng ilang taong ka, if you can share the word of God, do it.
Pag-pray mo ang iba, ministry yan sa Panginoon. Pero hindi ka dapat napapagod at dapat po magpapalit po tayo ng gulong. Ibig sabihin, magre-recharge po tayo sa Panginoon para patuloy na lumakas po tayo at magawa po natin ang mga gampanin para sa Panginoon, mga kapatid ko. Ano sabi po ng Matthew chapter 25 verse 21? Well done, good and faithful servant. Yan ang sasabihin po sa atin. Na remember, dito po sa Parable of the Talents, anong sabi po ng Panginoon? Doon sa mga alagad na tumanggap ng 5 at alagad na tumanggap ng 2 at tumubo ng other 5 at tumubo ng other 2. Sabi diyan, well done, good and faithful servant. Pinagkatiwalaan kita sa maliit, ipamamahalain naman kita sa mas malaki, sa mas marami. So same thing with us as Christians, my brothers and sisters. Tayo po'y pinagkatiwalaan. Posibleng may maliit sa atin dito, may malaki sa atin dito. Ano po, regardless kung malaki man o malaki, maliit, or sabihin po natin, marami kang talento, marami kang magagawa, o konti lang, mas less yung talento magagawa mo. Do it. Ano po, hindi para ikaw ay itaas, hindi para ikaw ay sumikat. Gawin mo yon dahil yan ang pinagkatiwala at pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Real servants are faithful to their ministry. Faithful ka ba, kapatid, sa ministry mo? Tapat ka ba sa ministry na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Kasi kung tapat ka, talagang ikaw po'y dadakilain ng Panginoon. Hindi mo kailangan na maraming mga tao para sabihin, oy, napakahusay nun. Hindi mo kailangan po yun. Ang kailangan mo, yung makita ng Diyos ang ginagawa mo, kahit nasa lihim na gawain, kahit nasa sekretong gawain, na mabuting gawain na nakapaglilingkod ka sa harap ng Panginoon, sa harap ng mga tao. Kaya nga, ang sabi po natin, we are serving God through serving people. Naglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa kapwa-tao natin. Well done, ang sasabihin ng Panginoon sa iyo. Well done, good and faithful servant. Number 3, at panghuli, real servants maintain a low profile. Di ba, mga kapatid ko? Kung ikaw po'y talagang isang totoo at ganap na Kristiyano, mananampalataya, mini-maintain mo yung low profile mo. Hindi mo itinataas ang sarili mo. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay siyang ibinababa. Ngunit ang nagpapakababa ay siyang itinataas. Ano sabi po, mga kapatid ko? Doon sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God opposes the proud but gives grace to the humble. Talagang ang Panginoon ay kaaway. Kaaway siya ng mga nagmamataas, yung mga palalo, sabi po ng Biblia. Pero ang sabi doon ay siya po ay talagang pabor sa kanya yung mga nagpapakababa. Ay totoo po yung sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nagmamataas sa harap ng mga tao, at maging sa harap ng Diyos, magkaminsan, ibababa ka ng Diyos. Pero kung ikaw po ay nagpapakababa, kasi mga simpleng gawain na ginagawa mo sa harap ng Panginoon, sa harap ng mga tao, dadakilain ka ng Diyos sa langit. Itataas ka ng Panginoon. Servants don't promote or call attention to themselves. Hindi po dapat natin ipopromote yung ating sarili. Di ba? Ang sabi po ng Kawikaan, wag nating bubuhatin ang sarili nating bangko. Di ba? May mga ganong mga tao, binubuhat ang sariling bangko. Kasi kapag binuhat natin ang sariling bangko po natin, pagtatawanan lang po tayo marahil ng tao. Sinasabi nito, mas mahusay daw siya sa ganito, mas magaling siya doon, tinataas niya yung sarili niyang bangko. Parang sinasabi niya, hindi naman sa pagmamayabang. May mga ganun, may salita na hindi naman sa pagmamayabang. Pag sinabi mo 'yon, nagmayabang ka na. Nagmataas ka na, nagmapuri ka na, naging palalo ka na. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, God opposes the proud but gives grace to the humble. Mga kapatid ko, magpakababa tayo. Let us maintain our low profile. Kung wag nating di ba? Magamisan may pang nag-a-apply ng mga ang dami mong tinapos kasi ganoon ang tinitingnan sa libutan marami kang tinapos, saka nagtapos, ganito sa university ganito, ganito ang mga tinapos ko, mayroon akong masteral, mayroon akong doctorate, o kung ano pa, ang dami kong mga experience. Doon tinitingnan sa sanlibutan qualified to. Di ba yung mga ganoon? Saka nagtapos, ganito lang po ako, sa mababang antas lang po ako, ganito lang. Dito lang ako sa university lang ng gobyerno, ganito lang ako, ganito lang. May experience po? Wala po, konti lang experience ko, wala. Yan kasi yung pamantayan ng sanlibutan. Pero ang pamantayan ng Panginoon, hindi doon sa papel Hindi doon sa nasusulat sa papel. Hindi po doon. Ang pamantayan ng Diyos, ng Panginoon, ay sa puso. Sa puso. Kung talagang ikaw ba talaga ay naglilingkod ng tao sa puso, sa kalooban mo, yan, sabi ng Panginoon, dadakilain kita.
Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, no? Kung babasahin po natin, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Don't be discouraged, mga kapatid ko. Kaya nga, ang sabi po, instead of acting to impress and dressing for success, they put on the apron of humility, to serve one another. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pinag-uusapan dito kung ano yung natapos mo. Hindi pinag-uusapan dito kung ano yung narating mo. Hindi pinag-uusapan dito kung naging matagumpay ka sa buhay mo. Ang paglilingkod sa Panginoon, pag pinag-usapan natin ng paglilingkod sa Panginoon, kuhanin mo apron, suot mo ang apron, maglingkod sa bawat isa. Kunin mo si sandok, kunin mo si walis. Hindi mo pwedeng sabihin, ba't kukunin ko yung walis? Ba't ako magwawalis? Ang taas ng tinapos ko. Ganito ako, abogado ko, doktor ako, engineer ako, teacher ako, principal ako. Hindi yan ang pinag-uusapan dito, kapatid. Ang pinag-uusapan dito, yung i-maintain natin yung low profile natin. Magpakababa tayo. Sabi ko nga meron pong iglesia, na siya po ay vice mayor yata o mayor, na naging mayor po siya. Vice mayor. Pagdating sa iglesia, kapatiran po ito, pagdating doon sa iglesia, doon sa kapilya, makikita mo na sa kusina, naguhugas ng pinggan. Suot-suot niya yung apron. Sabi sa kanyang kapatid, ay Vice, kami na po kami na po. Hindi. Tsaka pag sa kapilya, sabi niya, paglilingkod sa Panginoon, wag niyo akong tawagin na Vice or kung ano man. Tawagin ninyo ako sister or brother. Di ba, kapatid? So yun po ang tinuturo po sa atin. I-maintain natin yung low profile natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kung ang pamantayan sa sanlibutan, yan, pwede mo ibalandra. Yung mga natapos mo, yung mga na-achieve mo, pwede mo ibalandra. Kasi yan ang pamantayan ng sanlibutan . The more na ikaw ay maraming natapos, maraming narating, maraming karanasan, okay yan, approve ka. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pinag-uusapan yung mga bagay na yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, ang pinag-uusapan, yung damdamin, yung kalooban, yung kababaan ng loob habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Real servants maintain a low profile. Huwag tayong magmamataas. Huwag po tayong magmamalaki sa iba. Huwag tayong magyayabang. Huwag tayong magmamapuri. Kasi meron pong payo ang Biblia. Ang payo po ng Biblia, ang Diyos po ay kalaban ng mga nagmamataas. Ang Diyos po ay kalaban ng mga mapalalo at mga nagmamapuri sa kanilang mga sarili. Kundi ang sabi niya, siya po ay nagbibigay po ng talagang pabor sa mga taong nagpapakababa. If you were still trying to please men, ang sabi ng Galatians chapter 1 verse 10, if I were trying to please men, I would not be a servant of Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ako'y talagang gusto ko lamang magbigay ng kapurihan at pahangain ang mga tao, ang sabi niya, then I would not be a servant of God. Then hindi ako lingkod ni Kristo. Kung tayo po'y kiniklaim natin, tayo po'y lingkod ng Panginoong Jesucristo, then i-maintain natin yung ating profile. I-low profile natin. I-maintain po natin yan. Kaya habang tayo naglilingkod sa Panginoon, don't be discouraged when your service is unnoticed or taken for granted. Just keep on serving God. Kung naglilingkod ka at walang nakakakita ng mga bagay na ginagawa mo, huwag kang ma-discourage. Tuloy lang. Just move on lang. Just continue to serve God. Just keep on serving the Lord. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, pagdating na araw, pagdating ng panahon, dadakilain ka ng Panginoon. Ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Kapatid. Kaya mga kapatid ko, naway patuloy na maglingkod tayo ng may kababaang loob, maglingkod po tayo ng merong dedication, at maglingkod po tayo ng may katapatan sa ating mga ministeryo, sa ating Panginoon. At sa huli, sasabihin sa inyo ng Panginoon, good, well done, good and faithful servant, kapatid. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya napunta rito sa lupa para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Okay mga kapatid, so maglingkod tayo how real servants act. Naway maglingkod tayo sa Panginoon ng merong kababaang kalooban na hanggat maaari ang paglilingkod natin sa iba, pagtulong natin sa iba, wag nating ipagsigawan, wag na nating ipagyabang. Bahala na ang Panginoon. Kasi sa huli, ang Diyos ang nakakakita, ibabalik sa iyo ng Panginoon ang sevenfold blessing pa
mga kapatid ko. Okay? So purihin ng Panginoon, nawa ay ang mga salitang napakinggan po natin at napag-usapan po natin ay maging dagdag po ng buhay paglagong espiritual. Okay? So dako po tayo sa ating mga announcement. Good morning po mga kapatid. At salamat po dahil ang dami pong mga kasama po natin. Ayun, hindi ko na po kayo maisa-isa. O, yan, mga kapatid, yan, mga kasama po natin. Good morning po sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating ministeryo dito sa Asin at Ilaw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung marami po, kahit sa radyo po, marami pong nagme-message po sa akin. Sa text, sabi nila, Pastor, hindi po kami makano sa Facebook, kaya sa radyo na lang po kami. So, nabibless po kami, Pastor, sa mga mensahe every Saturday. Sabi nila, kulang, Pastor, parang kulang po yung 30 minutes ninyo. Parang gustong-gusto pa namin makinig. Sabi ko, 30 minutes lang po kasi yung oras natin na yun ang binabayaran po natin dito sa radio station. Kaya anyway, so naniniwala ako na kahit paano itong kahit na 30 minutes, marami po tayong natututunan. Doon sa mga nagte-text po sa atin dito po sa Baguio, dito sa Camdas, ang dami sa Palengke, mga kaibigan natin. Good morning po sa inyo. Yan, nakasubaybay sa radyo. Dito po sa Cool 97.5, Asin at Ilaw. Kaya patuloy po tayo nag-iimbita. Kung pwedeng, ma-share nyo po itong ating Asin at Ilaw sa mga kapatiran po natin sa Churches of Christ. Ma-share nyo po ito para yung iba makapag-ministry po din tayo sa bawat isa. At gusto ko lang din po i-announce yung every Monday hanggang Friday po natin, yung ating early devotion, yung daily online devotion po natin, yan po ay 6 a.m. mula sa Lunes hanggang Friday po yan. Samahan po natin. Magsama-sama po tayo doon sa ating daily live streaming devotion. 6 a.m. po yan. From Monday hanggang Friday. At ganoon din mga kapatid ko, mamaya 9 a.m. po, may sama-sama tayong pag-meeting, church planning po ng mga opisyalis po ng Church of Praise at Pines. Kailangan lang po nating sundin po yung protocols, yung social distancing, mamaya po. So alam na po natin po 'yon. So pinaalala ko lang po, mamaya 9 a.m. po, doon po tayo sa chapel. Hanggang 1 or 2 p.m. yung ating church planning ng July hanggang December. So marami pa tayong pag-uusapan. So purihin ng Panginoon. Salamat po at patuloy na ipanalangin po natin yung mga kapatid po natin na may mga karamdaman. Pagpasalamat natin dahil si Sister Bambi Crisostomo, kapatiran po natin yan from Cardona Church of Christ, ay naka-recover na po, na siya, na-discharge na po sa hospital. Salamat sa mga kapatid na nakiisa po sa atin sa ating panalangin. Malaki po talaga ang nagagawa ng panalangin. At kung meron po kayong gustong ipanalangin, you may text sa ako, you may text me personally, 0919-388-6705. 0919-388-6705. Kung kayo naman po ay nandito sa Baguio, mga kapatid ko, you may call us sa aming landline. 443-3654. 443-3654. Yan po yung landline po ng church. At kung meron po kayong gustong ipag-pray, yan, lang po at para mailista natin, para sa mga daily online devotion po natin, may sasama po natin, may announce po natin at hihilingin po natin sa mga kapatid po natin na kasama po natin sa devotion na isama kayo sa panalangin. So, salamat din dahil natapos na rin po yung operation po doon sa brain tumor po kay Sister Jerma Danganan Uchii na nasa Japan po. So successful po yung operation. So doon po sa mga kapatid po natin na nagpa-pray, kay Brother Dari Formales na nasa UK ngayon. Salamat dahil na nag-message po siya sa akin kagabi. So just we can keep on praying for his in-law na nasa hospital until now. So pag-pray po natin, napakabuti ng Panginoon. Pag-pray po natin yung mga affected po ng virus, yung mga frontliners po natin, yung family po natin, at yung mga ministeryo po natin. Okay mga kapatid? So pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po ay nakapagbulay-bulay, nakasama ang bawat isa, Panginoon, sa pakikinig at panonood ng
dito po, Panginoon, sa Asin at Ilaw, via Facebook, at sa radyo po, Panginoon, ng Cool 97.5. Father God, salamat po, Panginoon. Tinuturuan mo kami na kung gusto po namin maging dakila kami sa iyong paningin at huwag kang maging dakila sa paningin ng mga tao. Salamat, O Diyos, na dapat po, Panginoon, magkaroon po kami ng dedication, Panginoon, sa mga ginagawa namin, maging tapat po kami sa mga ministry po namin, at i-maintain po namin yung low profile po namin, sapagkat ikaw po ang nagsabi, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay siyang mong itinataas. Lord, salamat po dahil paalala mo sa bawat isa po sa amin para hindi po kami malihis, para hindi po kami maligaw, kundi bagkus, Panginoon, na sa tamang kaisipan, sa tamang perspektibo, Panginoon, magawa po namin ang mga gawain po namin para sa iyo upang ikaw po ang maitaas, upang ikaw po'y madakila, na ikaw po'y aming pinaglilingkuran. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang mga kapatid. Salamat po sa mga kapatid po, Panginoon, na sila po ay mga gumaling na, mga kapatid na ipanalangin po namin, mga kapatid po na natapos yung mga operation, yung successful operation. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang tinataas po namin. Patunay lamang na ikaw po ang Diyos na buhay na sumasagot sa mga panahon ng aming mga pananalangin, Panginoon, sa mga hinihiling po namin. Tunay, Panginoon, sa iyong panahon, sinasagot mo, Panginoon, ang aming mga dalangin. Salamat, Panginoon. Panalangin po namin ang mga frontliners po namin. Ingatan at gabayan mo sila. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang magpala rin sa mga buhay po nila. Sa mga may mga karamdaman, in Jesus' name, I pray for the healing to those who have sick, Panginoon. May mga karamdaman po, Panginoon. Talagang alam po, Panginoon, tunay na ikaw po ang kikilos sa kanila, ikaw ang magpapagaling sa kanila. Gamitin mo ang mga gamot, ang mga facility, ang mga doktor, Panginoon, upang manumbalik ang kanilang kalakasan. Ang mga family po namin, pagpalain mo ang pamilya po namin, ang bawat miyembro sa family po namin, patuloy kami magmahalan, patuloy po kami maglingkod, Panginoon, sa iyo, at nawa po, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang sama-sama naming maitas. Salamat, O Diyos. Ingatan mo kami, ang mga ministeryo po, Panginoon, ng mga kapwa kong manggagawa. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas. Ikaw po, Panginoon, ang maging pangunahin. Ikaw po ang unang naway ibandera po namin. Ikaw po ang maitaas po namin, Panginoon, higit sa lahat at hindi po ang aming mga sarili. Salamat, O Diyos. At ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa bawat busa amin sa buong maghapon na ito. Ikaw po ang mapaglingkuran. Salamat sa mga nakinig. Pagpalain mo sila sa radyo at ganoon din sa mga nanood via Facebook at sa buhay po namin. Patuloy na ikaw po ang mapaglingkuran po namin na may kababaang loob. Salamat, Panginoon. Itinataas ka po namin sa umagang ito at ang lahat ng ito ay aming sama-samang ipinapanalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa tulong at basbas ng Banal na Santong Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. God bless, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat-ingat po. Kayo'y nakapakinig sa programang Asin at Ilaw. Samahan kaming muli sa susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos. Subscribe, follow, like, and share us on Facebook, YouTube, Twitch TV, and Instagram.